Pag nakita na po, say amen. The Gospel according to Mark chapter 1, verse 1 to 13. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare their way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey, and preached, saying, There cometh one mightier than I after me, that lashet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan. And straightway coming out of the water, he saw the heavens open, and the Spirit like a dove descending upon him. There came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. Father God in heaven, as we have your word, may you bless us this morning, and may the Holy Spirit fill us. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated po, brother and sister in Christ. At sa pagkakataon pong ito, magsisimula po tayo ng ating pong series of sermon dito po sa libro ng Mark. And we will talk about the life of Jesus. And kapag sinabi nating disciple of Christ, maging tagasunod ni Kristo, it's not just knowing about Christ, but knowing Himself and obeying Him. Talagang sundin natin siya. Pero paano natin siya susundin kung hindi natin siya makikilala? Kaya po, magkakaroon po tayo ng series o lahat po ng pag-uusapan natin ng morning service. It's all about the life of Christ. Ang buhay po ni Kristo mula po sa perspective ni Mark. Sa Bible po, sa New Testament, meron tayong Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po ay tinatawag na the four Gospels. Meaning, apat na account, apat na perspective patungkol sa buhay ni Jesus Christ. Isa lang po ang Gospel. Gospel of Jesus Christ. Pero when we say four Gospel, it is a four account, apat na perspective mula sa mga believers, disciples ni Jesus Christ. For example, if we will write a book according or about the life of Brother Ryan, maybe yung isang manunulat, si Brother Ryan as a father, or Brother Ryan as a worker, Brother Ryan as a citizen. And same with our Bible, Matthew, Mark, Luke, John. Sa Matthew, ipinapakita po si Jesus Christ bilang isang hari ng mga Hudyo, sapagkat si Kristo ang pinangakong tagapagligtas na hari, ngunit ang mga Hudyo ay hindi siya pinaniwalaan. Kaya naman, merong manunulat na disipulo na ang pangalang Matthew, isinulat niya yung genealogy, yung pinagmulan ni Jesus Christ, nagpapakita na siya talaga ay isang hari. So, sa perspective ni Matthew, Jesus Christ is a king. Pagdating naman po sa Luke, ang perspective naman ni disciple Luke, hindi po siya kabilang sa 12, hindi po siya apostol, pero siya po ay disipulo na kasama ni Apostle Paul. At dahil kay Apostle Paul at sa ibang mga eyewitnesses, nakita niya kung anong ginawa ni Jesus Christ, sinulat niya ito, at pinresent niya dito si Jesus Christ bilang isang 100% na naging tao. At pagdating naman po sa Book of John, makikita natin si Apostle John, isa sa pinakamalapit na core ni Jesus Christ, sinulat na si Kristo, hindi lang siya basta tao, hindi lang siya basta magaling na teacher, kundi siya ay mismong Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Nagpapakita na ang Panginoong Yesus ay isang Diyos. Pero dito po sa Book of Mark, pinapakita naman sa perspective ni Marcos, siya po ay hindi kasama sa 12. Ibig sabihin, hindi siya apostol. Siya ay kamag-anak ni Barnabas at naging disipulo ni Apostol Pedro. Sumulat din siya ng account. At ang kanyang perspective, si Kristo bilang isang miracle worker, bilang isang
naghihimala at hindi lang yon, pinakita niya si Kristo na bilang isang servant na katulad, kung tayo ay maging katulad ni Kristo, tayo din ay dapat maging isang servant. At dito po sa chapter 1, verse 1 to verse number 13, meron po tayong 4 na bagay na titignan patungkol po sa ating Panginoong Kristo. The Bible says in Romans chapter 8, verse number 29, nung naligtas tayo, hindi lang tayo naligtas basta para tayo hindi mapunta sa impyerno. Naligtas tayo, iniligtas tayo ng Diyos mula sa impyerno, mula sa kasalanan, at mismo mula sa ating mga sarili, yung ating dating pagkatao. At hindi lang yun ang purpose. Iniligtas tayo ng Panginoon, kundi para maging katulad niya, maging Christ-like, maging katulad ni Kristo. Sundin si Kristo. Kung anong ginawa ni Kristo, yun din ang gagawin natin. Kung paano siya nagpakumbaba, dapat tayo nagpakumbaba din. Kung paano siya naglingkod, pamamaraan niya ng paglilingkod, ganon din tayo maglingkod. Romans 8:29, for whom He did foreknow. Nagkaroon tayo ng relasyon kay Lord. For whom did He foreknow? He also did predestinate. Tayo ay itinalaga to be conformed, maging katulad, nino? Hindi na kung sinong mga artista, hindi naman kung sinong mundo, kundi to the image of His Son. So the goal is for you to be a disciple of Christ, maging katulad ni Jesus Christ, maging follower ni Jesus Christ. Pero paano na mangyayari yon? Magiging katulad tayo ni Kristo kung hindi natin kilala si Kristo. Kaya halina't pag-aralan natin kung sino ang Panginoong Kristo. Number 1, meron akong bagong hire na tagalipat dito. Yun, mambira. Okay, pasok ka na. Number 1, sino ba si Jesus Christ? Who is Jesus Christ according to Mark? In verse number 1, marami tayong bagay na pwedeng sabihin tungkol sa Panginoon. But we will unpack 3 things about Jesus Christ. Verse number 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Pastor, ano naman, yun lang isang verse. Mga kapatid, marami pong bagay na tinalakay dito. Unang-una, ano po ba yung gospel? Pag sinabi natin gospel, magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Noon pa man, ginagamit na nila ito. Pag ang isang town crier o ang isang soldier bumalik sa kingdom, galing sa gera, sasabihin niya, good news, gospel, nanalo tayo, we are victorious. It's not just mean good news, but it's a good news about victory. So, what is the victory of Jesus Christ? What is the good news? Saan ba nanalo ang Panginoong Kristo? Saan ba tayo? Ito tinanggap natin tong gospel. Tiniwala tayo sa gospel ng Panginoon. Ang tagumpay ng Panginoon. Nagtagumpayan ng Panginoon, namatay siya Diyos na kayo, ibig at nabuhay. Walang iba kundi ang kasalanan, kamatayan. Kaya sabi ng Bible, kamatayan, nasan ang iyong kamandag? Nasaan ang iyong lason? Wala na. Sapagat ang Panginoon Kristo, ginapi niya ang kamatayan nung siya ay bumangon mula sa mga patay. Kaya nga sa Saturday, sa mga kasama sa fellowship, hindi tayo pupunta doon para mag-swimming lang. Pupunta tayo doon para i-mesmerize natin, ma-realize natin, pag-usapan natin kung sino sa Kristo sa ating buhay, yung kanyang muling pagkabuhay, sapagkat sabi ng Bible, kung hindi nabuhay ang Panginoon sa Kristo, tayo ay pinakawalang kwentang tao sa mundong ito. Walang kwenta tong pulpitong to, walang kwenta tong mga ginagawa natin, walang kwenta tong church, walang kwenta lahat ng ginagawa natin. Mabuti na lamang si Kristo na buhay mula sa mga patay. Jesus Christ, He brought that good news of victory na wala na ang kasalanan, wala na ang kamatayan, na kahit tayo ay mamatay, hindi tayo matatakot because it's just a promotion that someday we will go to heaven and we will be with Him forever and ever. The gospel of Jesus. What do we mean by Jesus or Jesus in Greek? There's no such thing as letter J consonant in Greek. It is spelled as I-E-S-O-U-S, Jesus. Sino ba si Jesus? Sino ba si Kristo? That is Jesus, that is His human name, Jesus, kumbaga sa Tagalog. Kumbaga, He was identified. Another one of His name is Emmanuel, God with us. It means He identified with us.
Na pag sinabi mong identification with us, nagutom tayo, nagutom siya, nauhaw tayo, nauhaw siya, nahirapan tayo, nalulungkot tayo, nalulungkot siya. Ibig sabihin na intindihan ng Diyos, not just cognitively, hindi lang sa isip niya dahil all-knowing siya, but also experientially, the second person in the Trinity, na-experience niya kung ano yung na-experience natin. Jesus, Emmanuel, God with us. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo naiintindihan ng Diyos kasi Diyos siya. That is wrong. When God became human, He understand everything that we feel. Lahat ng nararamdaman natin, lahat ng nararanasan natin, and yet, hindi siya nagkasala. So, it is a lie na walang nakakaintindi sa'yo. So, dear Christian, don't ever tell yourself, hindi walang nakakaintindi sa akin. No, naiintindihan ka ng Diyos. Kasi once, 2,000 years ago, naging tao siya, katulad mo, katulad ko. Nauuaw, nahihirapan, nagkaroon ng problema, and yet hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Another one, Jesus Christ. Tandaan natin, hindi ito apelido ni Jesus. Naiintindihan po ba natin? Say amen. Yung Jesus Christ, hindi yan apelido ni Jesus Christ. Yan ay kanyang titulo. So, pwede na sabihin, Jesus the Christ. Jesus, Jesus o Christos. What do we mean by that? Sa Hebrew, that is Messiah. Greek, Christos. English, Christ. What do we mean by that? The Anointed One. It means, siya yung kaisa-isang anak ng Diyos, anointed, itinalaga upang maging tagapagligtas. Siya yung promised Savior. Ipinangakong tagapagligtas na magliligtas sa kasalanan ng sangkatauhan. And it says here, He's not just human, He's not just a servant, He's not just a promised Savior, but it says here, explicitly, eksaktong-eksakto, the Son of God. Si Kristo ay anak ng Diyos. Sasabihin ng ibang mga hindi naniniwala kay Kristo na siya ay Diyos. O tingnan mo, hindi siya Diyos, anak lang ng Diyos. Anak lang siya ng Diyos. Now, we must understand this in their understanding, contextually in their time. When you say that you are the Son of God, it means sinasabi mo that you are the reflection, you are the exact representation of the unseen God. So, sinasabi ni Jesus Christ, I am the Son of God, ako ay anak ng Diyos. It means siya ang exact representation ng unseen God, which is blatantly, sinasabi niya, I am God. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Now, the question is, tunay ba tayong naniniwala sa Kanya na siya ay namatay sa ating mga kasalanan, tayo ay niyang tinubos, nilibing at nabuhay muli? Brother and sister in Christ, do you really believe this? Say amen. That is Jesus Christ. That's who He is. And the goal is to be more like Him. Na hindi tayo maging katulad ng Diyos. Kumbaga, hindi tayo magiging Diyos, kundi magiging katulad ng Diyos. Magiging katulad ni Kristo. Namatay siya, nabuhay siya sa mundo, one of the reason for us to give us an example how to believe, how to live this life. So the song that says, to show us the reason to live, o to set us an example that we may follow His step. Sundan natin ang kanyang mga yapak. Kung si Kristo, ginawa sa kanya yan, ano kaya ang gagawin niya? Alam niyo mga kapatid, just thinking about the cross, when Christ, habang naglalakad siya doon sa tinatawag na Via Dolorosa, papuntang Golgotha, the place of skull, hindi nila ito tinatawag as Calvary before it is a Golgotha, a place of skull, and when you go there, hindi ito parang glorious or magandang tingnan sapagkat kagabi ang sama ng panaginip ko kaya siguro ako hindi ako nakatulog. Ito daw street na to, naging pile ng mga dead bodies. Itong street na to. Tapos yung simbahan daw natin, punong-puno ng mga patay. Tapos, diring-diri ako na ayaw ko nang bumalik dito. Ngayon, naisip ko lang ngayon. Marirelate ko dito. So, the place of Golgotha, it's not a pleasing place. At si Kristo, hinagupit, pinahirapan, bit-bit ang kanyang krus.
Alam niyo mga kapatid, pwede bang sabihin ni Kristo, I have enough. Ayoko na. Tapos na. Itong mga taong to, tinuruan ko sila, ginawa ko lahat ng para sa kanila, and yet they betrayed me. Pwede niyang sabihin, ayoko na. No. I will call all of my angels at babalik na ako sa aking Ama. The fact is, Jesus Christ can really do that. But you know what happened? Even though kaya niyang, he could have simply walk away and say, I have enough. You people, napakatigas ng ulo nyo. Ayoko na. And we will just go all to hell. But Christ is thinking of you. He's thinking of us. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. And same, brother and sister in Christ, yung sinasabi mo na, itong taong to, ang bait-bait ko dito, pero ang bato niya sa akin, napakamasasamang mga bagay. Chinichismis ako, ganyan-ganyan. Alam niyo ba si Jesus Christ, lahat ng pakiramdam niyan, pinagdaanan niya. But Christ show His great compassion, love for us. So kung may mga pagkakataon sa buhay natin, na kahit ang sarili mong pamilya, tinatatwa ka, pairalin pa rin natin ang pag-ibig, sapagkat yun na ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Ang pinakamahirap na kaaway, kapag ang kaaway mo, sarili mong pamilya. And yet, Christ wants us to show His great love toward them, na nagre-reflect sa atin. Number 2, yun. Sino ba yung forerunner ni Jesus Christ? Bago siya dumating, meron taga-sigaw. Alam nyo, ang konsepto nito, pag sinabi mong forerunner or town crier, karuso, preacher, nung unang panahon, bago dumating ang hari, meron mo nang sisigaw. Kung nanonood kayo ng Empress K, sino nakanood ng Empress K? Or Empress K? Empress K, di ba? Meron mo nang sasagot, bago dumating ang hari, magbigay pugay! Paparating na ang mahal na hari, anong gagawin nila? Magbabaw silang lahat. Yun ang trabaho ni Jesus Christ. Kaya mga tao, magsisi na kayo. Paparating na ang hari. Paparating na si Jesus Christ. Sino ang kanyang forerunner? Walang iba kundi si John the Baptist. As it written in the prophets, behold, I send my messenger. Long before John the Baptist was born, pinropesay na ang kanyang pagdating. Na ihahanda niya ang daraanan ni Jesus Christ. Magsisi kayo, paparating na ang hari. Before thy face, we shall prepare the way before thee. And what is his message? In verse number 3, the voice of one crying in the wilderness, preparing ye the way of the Lord, make his path straight. Verse number 4, ang kanyang message, John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remissions of sin. And in verse number 5, we see here his lifestyle ay napaka-simple lang. At maraming pumupunta sa kanya at nagpapabautismo. In verse number 6, his lifestyle is just simple. His message is repentance. And same, the message of John the Baptist, of the apostles, of Jesus Christ when it comes to repentance. What do you mean by repentance? You need to change your mind. People need to change their mind about their belief, about their sin. Katulad yan, pagka mausap ka ng mga tao, hindi na ako nagpa-convert. Kahit yung asawa ko, nagsisimba sa Christian, hindi na ako nagpa-convert. Kasi ako naniniwala, kung saan ako na silang, doon ako mamamatay kasi isa lang naman ang Diyos natin. Wrong! Yes! Meron lang iisang Diyos. Pero ang kinikilalang Diyos ng mga tao ay hindi Diyos na din-describe ng Bible. Kasi yung Diyos nila, Diyos na nagre-require sila na gumawa muna sila ng mabuti para maligtas sila. No, the God of the Bible tells us that it's not do, but it's done. Ang kailangan mong gawin, tanggapin ang kaligtasan ng Panginoon. So they need to repent that na hindi na ako dito na ako mamamatay. Ito na yung reliyon ko. No. You must repent. Kailangan ng taong magsisi, magbago na kanilang pag-iisip tungkol sa kanilang pinaniniwalaan at tungkol sa kanilang kasalanan. And in verse number 7,
brother and sister in Christ, ito dapat ang attitude natin. What is that attitude? He must increase attitude. Verse number 7, and preached saying, there cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. Ano ang attitude ni John the Baptist? Ito yung attitude na he must increase attitude. Alam niyo po mga kapatid, itong untying someone's sandal was considered as pinakamababang trabaho ng isang servant. Ang mga rabbi, tinuturo nila sa kanilang mga disipulo na ang pagtatanggal ng sapatos ng iyong master ay hindi mo na kailangang gawin kasi napakababang gawain yan. Reserve na yan para sa mga slave. Kasi iba pa yung slave, disciple, and rabbi. Huwag mong gagawin yan kasi pinakamababa yan. Hindi mo deserve. Ang mag-antay o ang magluwag ng sintas ng iyong master ay nakalaan lang sa mga slave. Pero mga kapatid, ang sabi ni John the Baptist, kahit magkalag ng kanyang sandalyas, hindi ako nararapat. I am not worthy to be his lowest slave. That is, he must increase attitude. That is a humble attitude. You know, brother and sister in Christ, pag tayo nabigyan tayo ng ministry, pag nabigyan tayo ng gawain sa church, alam mong hindi ka karapat-dapat. Kaya naman, ito ay oportunidad. We must do our best. Palagi natin yung inuulit-ulit. Kung mismong si John the Baptist na sabi ng Panginoon, wala nang propeta ang nakakahigit kay John the Baptist, siya na yung pinaka-the best. Kung mismong siya, merong commendation si Jesus Christ sa kanya, pero ang attitude ni John the Baptist, meron siyang deep reverence and unworthiness. Hindi nga ako deserve paglingkuran ng Panginoon, and yet, siya ay naglilingkod sa Panginoon. So, brother and sister in Christ, the question is, ikaw at ako, pinapahalagahan ba natin yung ginagawa natin para sa church? Yung simpleng pagluluto, paglilinis, pagliligpit, lahat ng yan, may kabuluhan yan. Kumbaga, hindi yan list sa Panginoon. Sa mata ng tao, simpleng linis lang yan, simpleng luto lang yan, simpleng soul winning lang yan. No. Lahat ng ginagawa natin kay Lord, hindi yan list kung ang motivation natin is to please Him. Kaya sabi ng isang Kristiyano, Lord, kung ang pagmamap sa simbahan ay paglilingkod sa inyo, ituturing ko ito bilang isang karangalan. It's an honor. Can you say that to yourself? Lord, it's an honor to do this. Hindi ka babayaran ng kung sino man para magtrabaho sa simbahan. It's an honor. Next, ano ang identity ni Jesus Christ? Next na, Junior. Next na. Yun, very good. What is his identity? Titrain ko na si Junior eh. Verse 9 to verse number 11. Andiyan pa ba tayo mga kapatid? Verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. Nagpabautismo si Kristo. And straightway coming out of the water, he saw the heavens open and the Spirit like a dove descending upon him. Anong identity ni Jesus Christ? Sinabi ni Father, ng ating God the Father, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Ikaw ang aking minamahal na anak, in whom I am well pleased. Now, question, foreign ba sa mga Hudyo yung pagbabaptize? Yung baptism? Hindi po. Bakit? Meron silang practice na tinatawag na mikveh. Parang Gaelo language, no? Mikveh. Sabihin nyo nga, mikveh. Mikveh. It is a Jewish tradition. Ginagawa nila ito regularly. It is purification for ceremonial uncleanness. Halimbawa, nakahawak ka ng patay na pusa, kailangan mong pumunta sa temple, magpapahugas ka. Ibabaptize mo yung kamay mo, huhugasan. That is mikveh. Or ikaw ay tapos na menstruation, kasi considered as madumi ka eh. Sa mga babae noon, pag binasa natin sa Bible, kailangan mo pumunta sa temple para ikaw ay mahugasan. Another one, kapag bago ka pumunta ng temple, considered as madumi ka, kailangan mo magpahugas. Pero ang mga proselytes, ibig sabihin ng proselytes, hindi sila Hudyo.
Hindi sila born and raised as a Hudyo. Sila ay galing sa ibang lugar, strange land, pumunta sila, nakita nila yung reliyon ng Judaism, ang kailangan nilang gawin, underwent fully body immersion. Along circumcision, kailangan nilang magpatuli, at kailangan nila magbigay ng sacrifice, at kailangan nilang magpabaptize. Underwent fully yung kanilang body immersion sa tubig. Kaya pagdating ni John the Baptist, hindi po rin sa kanila yung baptism. Meron na kasi sila nun. Now, tanong, bakit si Kristo kailangan magpabaptize? Sabi ng Matthew chapter 3 verse number 15, to fulfill all righteousness. Sabi ni John the Baptist, Lord, ako dapat ang magpabaptize. Sabi ni Jesus Christ, hindi, gawin mo ito para matupad lahat ng katuwiran. And also, he also identified with sinners when he was baptized or substitute. It is also the beginning of his public entering his ministry, part ng preparation ng ministry ni Jesus Christ. And also setting an example to follow, na magpabautismo tayo. Yung bautismo natin, nung tayo ay bautismuhan sa dati nating reliyon, hindi totoong bautismo yon. Hindi nga bautismo tawag nila doon, binyag. At sa atin, kapag may mga mag-attack tayong binyag-binyag, huwag yun ang sabihin, ay wala kaming binyag-binyag sa amin. Pag inimbitahan kayo, punta na lang kayo. Huwag na kayong masyadong strict. Basta, pagbalot na ko ng lumpia. Joke. Pero pag linggo, pwede naman kayong hindi umatin na doon. O sige, gawin mo ko ninong-ninang. Pero di ako makasama kasi may church kami. Pero may mga Sabado naman ata. Huwag na kayong masyadong mahigpit tungkol sa mga ganyan. Wala namang problema. Kaso nga lang, mali yung welcome, yung christening or welcome to Christianity. Alam natin, ang Kristiyano, nagiging Kristiyano once na ni-receive niya si Jesus Christ. In verse number 11, makikita natin dito yung doctrine ng Trinity. Ang Holy Spirit bumaba, form of a dove, the voice of in the heaven, the Father and the Son. And what is his identity? Ang sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. The question is, are we really persuaded about who He is? Ano ba ang ating identity? Kaya tayo mga nabautismuhan na, kaya tayo nakapag-identify, sumunod na tayo sa tubig ng bautismo. Ibig sabihin, ina-identify mo yung sarili mo, hindi lang sa Baptist Church. That's just secondary. Ang pabautismo, you identify yourself sa Panginoong Jesucristo. And last but not the least, ano ba yung temptation ni Jesus Christ sa verse number 12 tsaka sa verse number 13? And immediately the Spirit driven in him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. At itong account na to, in-explain to sa Matthew chapter 4. Pero hindi na tayo pupunta doon. Wilderness. Now, ano pinagkaiba ng wilderness tsaka sa desert? Ang desert, habitable pa rin. Pero noong time nila, pag sinabi mong wilderness, it's not habitable. Ibig sabihin, hindi pwedeng mamuhay ang mga humans doon kasi may mga wild beast katulad ng sinabi dito. Pero si Jesus Christ, pumunta siya doon, nag-fasting siya, sumunod, hindi siya nagkasala, 3 beses siyang tinempt ni Satanas, nagugutom siya, gawin mong bato, gawin mong tinapay ang mga batong ito, sabi ni Jesus Christ, hindi. And merong victory. Kaya mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay na nasa victorious side. Tandaan, lagi ko itong sinasabi, hindi ka talunan. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, never kang magiging talunan. Bakit? Nasa victorious side ka, na kay Kristo ka. At pag na kay Kristo ka, ang pagmamahal ng Ama ay nasa iyo, pagkat tayo ay na kay Kristo, marami tayong spiritual blessing, hindi lang yung mapupunta tayo sa langit, marami tayong mga bagay na hindi natin alam na meron tayo. We have this peace, we have this joy that the world never take from us, hindi makukuha sa atin, sapagkat tayo ay na kay Kristo. Kaya brother and sister in Christ, we must begin at Jesus. Kailangan natin maging Christ-centered ang ating buhay. Christ-centeredness. Pag may nangyari sa buhay mo, kung si Kristo kaya, nangyari sa Kanya to, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ko ngayon? Sa pagdi-decide ko ngayon?
Kapag meron mang bagay na palaging mali, palagi nating iwasan. Kailangan natin isipin palagi. Basahin natin ang Bible. Basahin natin ang buhay ni Jesus Christ. Kung ano yung mga ginawa niya. Kung ano yung mga attitude niya. So, ito yung unang sermon natin about sa Panginoon Kristo. Kaya, ini-invite ko kayo mga kapatid na palagi tayong maging excited, magsimba. Kasi it's all about Jesus Christ. No more stories. Wala. Pag-usapan natin kung sino ang Panginoon. Kasi kung ang goal natin maging katulad niya, dapat kilalanin natin kung sino siya at kung ano ang kanyang mga nagawa. So, Christ is calling us, you must begin with Jesus. You must begin with Him. Kailangan tayong magsimula kay Kristo. Kaya kung hindi pa tayo talaga totoong ligtas, baka nagliligtas-ligtasan lang tayo, simply, trust, pagbigay mo ang buhay mo sa Panginoon, pagkatiwalaan mo siya, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm a sinner, forgive me, and I believe that Jesus Christ died for my sin, buried, and was resurrected for my sin. And that's all. Now, bakit madali sa'yo? Kasi ginawa ng lahat ng Panginoon. Why is it easy for you? Because it was all done 2,000 years ago by the Lord Jesus Christ. Let's all stand up and let's pray. Gracious Father in heaven, at this moment, we thank you for the preaching of your word mula po sa Mark chapter 1, verse 1 to verse number 13, that we must begin with Jesus. At natutunan po namin na kung dapat maging katulad po kami ng Panginoon Kristo, dapat po namin makilala siya ng husto. I pray, O God, na kayo po, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso't isipan, na palagi kami maging excited mag-church, na hindi po kami malate sa aming morning service o kahit sa Sunday school, na palagi po kaming pagmuni-munihan yung mga mensahe nyo na napakinggan po namin. At maging Christ-centered, maging sentro po ang inyong anak, ang Panginoon Kristo sa aming buhay, araw-araw, minu-minuto, sa bawat saglit, sapagkat kayo po ay nalulugod sa inyong anak. Kaya naman mga kapatid, Christ is calling us. You cannot make a disciple if you are not disciple. Only a disciple can make disciple. Be Christ-like. That's our goal. So this time, manalangin po tayo. Kung meron po tayong mga nais ilapit sa Panginoon, pwede tayong lumuhod dito sa unahan. Yung mga sakit, mga karamdaman, or naghahanap po tayo ng kalooban ni Lord, or you want to commit your life again, the altar is open. Let's pray to the Lord. Father, once again, lahat kami po magkakapatid sa Panginoon ay lumalapit sa inyo, nagpupulit ng papasalamat. Amin po panalangin sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, mga kamag-anak, mga mahal po namin sa buhay. Inyo po silang pagilingin, Panginoon. Naniniwala po kami na kayo po ay dakilang doktor na kaya magpagamling. Kahit ang mga sakit na hindi pa na bibigyan ng lunas ng modernong sensya, because you know everything about us. At bigyan niyo po kami ng lakas to sustain, preserve us, O God. Ganun po sa aming mga financial na pangangailangan. I-provide niyo po, Ama. Spiritually also, mag-grow po kami at kami po ay maging katulad niyong anak. Yung goal po namin na makapag-disipulo pa. Encourage niyo po kami na to go and continue in the ministry of teaching. Dalangin po namin na lumago po ang simbahang ito, mga kapatid. Nawa po, maging intentional kami, isipin yung mga katrabaho namin,
mga kaibigan namin, mga kamag-anak, kung paano po sila may reach ng gospel at sila po ay makakilala sa inyo. Dalangin ko rin po yung mga batang nag-aaral sa kanilang mga pagtatapos ng eskwela. Yung po sila pong i-injured pa ng konti pa, Lord, matapos ang school year na ito. At sa panahon din po, sa sobrang init, dalangin po namin na sustain niyo po kami at huwag niyo po kami pabayaan, Panginoon. At dalangin po namin na church growth at pagpalain niyo rin po ang finances ng church, makapagpa-aircon po kami at makapag-renovate po kami before our aming anniversary. We thank you, Father, and all these things as in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.